Magandang araw po muli mga ka-row house. Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. So meron po tayong video update ngayon. Isang finish project ng isang Mia townhouse dito po sa Phase 1 Lumina Homes, Tanza, Cavite. Floor area is 36 and lot area naman is 36 square meter. Meron tong 1 bedroom. Sa second floor nito yung renovation namin, may pa-hallway, bar counter, laundry space. Also ginawa rin po namin yung front and back extension nito. Mga ka-rows, bago nga po pala natin ipakita sa inyo, kung hindi ka pa po pala nakasubscribe dito sa aming channel, please subscribe mo na yan. Click mo na rin yung notification bell button para updated ka sa mga video na ina-upload namin. Huwag nyo na nga rin po palang kalimutan mag-iwan ng like at saka mag-comment po sa aming comment section. Konting history lang, ito nga po pala ang kliyente namin. Balak niya paupahan ng itong pinagawa niya sa amin, pero undecided siya kung paupahan niya pa or hindi na. Kaya ito, tapusin nyo itong video para malaman nyo yung desisyon ng client namin regarding sa pinarenovate niya sa aming unit. At pinapangako ko po sa inyo, pag natapos nyo itong video na to, kayo po ay nakangiti. Samahan nyo po muli kami ngayong araw po na to. Enjoy watching po. Tara! So, ito nga po pala, pag turn over sa inyo ni Lumina, yung mga Mia pan. Then, meron siyang gamit din po yung 60 by 60 na tile. Yan. Tapos may mga sabitan pa po siya rito. Mga aabutan na lavatory. So kami naglagay po kami dito. Then, 60 na glossy. Glossy na ng flooring, kaya lumabas po yung kanyang simpleng disenyo. Aside pa doon, syempre ang mas magpapaganda dito yung mga wall frame, 5 cm by 180. Kung ano yung bilang ng bawat step at saka riser, yun na talaga. Wala kami dito. Gusto kong ilagay dito kasi dito pala. So ibig sabihin, nilinis na lang yung po, nag-inquire, nagtanong at nanood po nitong video. Also doon sa simple pero ayan mga ka-rows, nandito na po tayo. So ito yung tinutukoy ko na unit sa ating intro. Ayan, bali 36 square meter lot area and 36 square meter floor area. So yung up and down niya 36 square meter. Ayan, bali yung pinagawa po sa amin ni client to, naging pautay-utay din po kasi hindi sana kasama yung bubong. Pero nakapag-decide siya na lagyan po ng bubong. Nung nag-usap kami rito regarding sa contract and renovation, ang balak niya rito ay paupahan. Pero panoorin nyo at tapusin nyo tong video natin dahil doon natin malalaman yung sagot kung pauupahan niya pa po ba to or hindi na. Ayan, bali sa facade, yung pinaka-retouching paint ay dinoble po namin. So dati ganyan po yan. So ito yung pinaka-original color niya nung hindi pa po nag-fade yung mga pintura sa harapan ng bahay, kasi almost 7 to 8 years na rin na nakabuild to bago niya po ipa-turn over po sa amin, bago niya po ipagawa po tong unit. Kaya maipapansin nyo, yung pintura po nung harapan ng bahay, yung pinaka-facade at saka yung pinaka-wall accent ay bago na po lahat. Yan, yung dito kasi faded na po yan sa tagal ng panahon. Ito yung isa sa mga pinagawa niya, industrial ceiling. Yan o, industrial ceiling. Bali yung bubong na ginamit namin dito, syempre matibay na long span 0.5. Then yung flashing niya 0.5. Then sa trusses naman is tubular trusses naman po yung lahat ng ginamit namin dito. Yung combination ng 2x3, 2x2, yung sa hanger natin 1x1, may sampayan 3/4 by 3/4, 2x6 naman po sa pinaka-sinepa namin dito. Ngayon po mga ka-row house, ito nga po pala ay inside gutter. Medyo malapad na po yung ginamit namin gutter dito. Tapos industrial ceiling lang na nakikita po yung mga insulation, yung trusses, yung ilaw, kita lahat. Pero mapapansin nyo, nakatago yung mga wiring yan. So pinaloob namin sa mga tubular, pero naka-flexible hose po lahat yan, diba? Para safe. Tapos yung downspout nya nandito, na didos. Andyan na lang po yan pupunta yung tubig sa tuwing umuulan. Yan, may 3 poste to, may 3 lamppost at naglagay po tayo ng house number. Ayun o, naka house number nya. Dito nga po pala, since mahilig din magtanim si client, lupa, lalagyan na lang natin ng lupa yan. Tapos yung pinaka plant box nya, gawa rin po sa tiles. Ayan, naka tiles din po siya. Tapos may steps.
Ayan, nagpagawa po siya sa amin ng ramp up dito. Yun nga lang, nung pumunta po sila, naisip nila na alanganin nga talaga yung rampahan dito. Kasi yung motor naman pwede rito sa sidewalk o kaya dito, pwede naman po yan. Nakagaya niya, nakapark. Basta wag lang po talagang halos nakaharang sa kalsada. Ayan yung gate niya. Sa gate, single gate. Mapapansin nyo yung combination color na ginamit. So gumamit ako ng dark maroon, tapos sa enamel black naman yung ibang shade ng part ng fence grills at saka ng single gate niya. Tapos yung mga poste, meron po siyang mga tiles sa harapan po ng bahay. Ayan o. So tiles na lang po yung glossy para po pupunasan na lang kapag nadumihan. Then yung ibang part ng poste tsaka wall, pinturado na lang, pero ang finishing touch niya naka-acrylic emulsion. Makintab, tsaka para hindi po masyadong nadudumihan, hindi kinakapitan ng dumi. Ayan, 40 by 40 na tiles ang ginamit namin dito. Ayan. Tapos syempre may floor drainage tayo rito sa harapan. Ayun po yung ramp up, nilagay ko na lang po muna doon sa dulo. Ngayon kapag nandito na sila, ilalagay na lang po nila yan. Nakakapagod din po kasi na merong ganyan. Kailangan yung gate mo talaga maluwag. So humiling siya sa akin na may poste rito sa gitna at saka may cladding. Mas maganda nga po sana kung buong ano na lang po yung buong gate na lang din. Tapos may ganito. Pero ito talaga yung pinaka setup na nagustuhan niya. Yung pinaka side by side, meron nga po pala tayong bracing. Side by side wall. Bali ito, hindi pa po ito nakasagad. Yan, bali ganito na lang yung setup niya. Then maglalagay po ng polycarbonate. Yan na, kabilaan. So itong polycarbonate na to, yung light brown lang. So maganda na rin po. Para kahit paano, may liwanag pa rin na pumapasok. Dito pag nagpa-siphoning, ayan, meron ng clean out na valve number 6. Ganun din dito. Kaya naglagay na lang po tayo ng ano rito, ng faucet. Yan, dual faucet po yan. Pag gusto niya maglagay ng washing machine dito, kasi may laundry area to eh. Sakaling naisipan niya dito, at least meron. May saksakan din po rito para gusto niya maglagay ng CCTV camera. Yan, 3 drop light lang yung ginamit namin dito. Enough na yan, maliwanag na po yan. Screen door, full screen, nagawa po nila Master Batang. Tapos sa Mia Townhouses po, ganito po yung location ng pintuan. Yung pinaka-porch niya, main door nasa gitna. Tapos may magkabilang bintana po. Ayan. Ayan, bali 1 bedroom. Yan, tapos may extension front and back. Okay, silipin po natin yung loob. Tara. Pasok naman tayo dito sa kanyang interior. Ito nga po pala yung screen door. Gawa rin nila Master Batang to. Yan, may susian. Tapos may pihitan ng lock dito. Tapos ito yung pinaka door closer niya. Ito yung nagsisilbing hydraulic. Para dahan-dahan lang pong sumasara yung screen door. Hindi po siya bigla at hindi rin pabagsak. Ayan na. So simple lang po yung aming motif design dito. Bali touch of wood, then neutral design lang or neutral color lang para sa mga ceiling at saka para sa doon sa mga pader. And yung unang mapapansin niyo po rito is yung aming bar counter na ginawa. Yan. Bar counter, bali naka-duco varnish. Yung shade po ng sidings. Ayan. Tapos 60 by 60 na tiles. Yung ginamit namin dito, may pagkahaspe. Tapos naglagay po kami ng 2 layer na shelves dito. Then ito na yung pinaka-header. So pininturahan din po namin ng varnish to. Ang ginawa naming assemble dito yung gamit yung plywood. Ceiling. Ito yung aming ceiling. Ginamitan namin ng PVC panel. Yung PVC panel na 20 by 3 meters. Tapos matte white. Ilagay kami ng center light, tapos naglagay kami ng pin light. Yung pin light namin, bali tricolor po yan. Dito nga po pala sa Mia, ang structural nito, yung pagkakagawa po ng poste tsaka ng pinakahaligi niya ay may beam at tsaka may poste po. Kaya ito biga po yan. Nung turn over po kay client to, medyo hindi siya level, wala sa level. Tapos ginamitan na lang po namin ng masilya yan para mai-level namin. Maganda tingnan. Naglagay din po kami ng kornisa sa bawat edging po ng ating PVC panel, yung pinaka-corner niya para magmukha pong elegante. Then pinintirahan po namin yan ng dark brown. Ayan yung pinintura po namin. Parang kulay kahoy. So
So dito naman po yung pinaka magiging dining area, pero as per sa client, hindi na po siya hindi na po yata sila maglalagay ng dining table dahil enough na po tong bar counter. Okay, center light. Tool white po yung ginamit namin rito, color pink, yung pinaka finishing. Ayan, tool white para neutral color lang at maganda po tingnan. May kita niyo po itong bahagi po na may pader dito. Bali, hindi na po pinapalitan muna to ni client. Pero nung huli, nag-decide po siya na ipa-sliding niya, kaso nga lang, dami na pong nagawa. So, ito nga po pala, pag turn over sa inyo ni Lumina, yung mga Mia townhouses, meron siyang ganitong pintuan dito. So, as is na to, hindi na namin binago. Wala na kaming binago dito. Yun nga lang, palabas po yung bukas niya kasi kapag kapaloob, tatama na sa water closet. So, PVC door na ang sukat nito is 60 yata ito. O tama, 60. 70. Yan, 70 by 210. Yan ang sukat niya. So sa TNB, yan renovation din po ginawa namin dito. Naglagay kami ng exhaust fan, 4 na pin light. Yung exhaust fan na yan, dahil since second floor to, may floor area tayo doon. Wala po doon yung pinakatubo niya. Nandito yan sa bubong. So yung exhaust fan na yun, gagapang pa yung tubo nandito, then pataas. So same lang. Kung anong ginamit namin PVC panel dito at kulay ng kornisa, yan same lang din dito sa toilet and bathroom. Exhaust fan, then meron siyang pin light, tricolor din. So lahat ng pin light natin dito tricolor. Ginamit namin na tiles, so kagaya po dun sa kitchen counter. So isa lang sila ng texture, tsaka dun sa bar counter. So glossy tiles din. Yan, may haspi. At nagkaroon po tayo ng wall accent dito. Gamit din po yung 60 by 60 na tiles. Then may shade po siya. Yan. Bali yung pinaka-design and texture color po ng tiles ay para rin po mahogany. Kaya ganyan din po namin kinuha yung pintura ng cornisa. Dito rin namin kinuha sa kulay ng tiles. So matte tiles po ito. Yung nagsilbing wall accent niya, 60 by 60. Wall yung ginamit namin sa wall, yun na rin po yun dito sa flooring niya. Then nakadrop po bahagi ito. Ito yung shower area. Yan, nakadrop po siya. So again, wala na po itong shower enclosure kasi kung maglalagay pa tayo, sobrang sikip na. Pero pwede naman natin pilitin lagyan. Yun nga lang. Yung hirap po gumalaw dito. Yung mahihirapan po kayo maligo, baka mainis lang kayo kasi sa tuwing magsasabon kayo, magsishampoo, tatama yung siko nyo doon sa shower enclosure na nilagay natin. Kasi ano lang to 120 by 180. Yan lang po yung sukat niya. Yung water closet. So bagong water closet na po yan. Yan. 3 offer stainless shower set. Then naglagay din po tayo ng shampoo holder dito, towel bar, towel rack. Yan, na-adjust po yan. Tapos may mga sabitan pa po siya dito. Tapos sa Mia townhouses, wala po kayong aabutan na lavatory. So kami naglagay po kami dito. Sayang naman yung space Medyo maluwag-luwag pa. Kasi didikit na yung water closet natin dito sa pader. Sabi ko, ano na lang, lagyan natin ng corner basin lavatory para maganda-ganda. Naglagay po tayo ng dito bidig. Yan, stainless yung accessories. Then frameless wall mirror. Wala na nga po siyang LED light. Yan. Switches natin. Dito po sa may back extension na ginawa natin, nag-request si client sa amin ng laundry area. So ito yung pinaka-laundry niya. Yan, bali ang sukat nito 120 by 80 rin. Kasing laki rin po ng TNB rito sa likod. Yung pinaka-setup nito, sabi ko kay client, maganda rito, floor to ceiling yung tiles. Since sa laundry room, laundry area, siyempre prone pa rin po sa basa. Kaya mas maganda floor to ceiling na po yung tiles niya. Then nakakornisa rin tayo. Itong space po na to, may pagkakataon na pwede nilang palagyan po ng na sliding. Yan, sliding door. So pwedeng sagad na sa taas or pwedeng hindi naman. Basta hindi lang po aabutin ng tubig, mas maganda. Tapos dito, syempre, naglagay tayo ng floor drainage at ang ginamit kong tiles dito, 60 by 60. Ayan, matte tiles po ito para hindi po masyadong madulas. May floor drainage na tayo. Tapos meron tayong abang dito ng water line para sa automatic washing machine and yung saksakan niya. Tapos switch. Yan, may switch tayo dito. Yan, dito na po namin nilagay kasi possible kasi magkaroon ng sliding door dito. Then, di na namin nilagay dito, baka magpalagay ng cabinet dito si client. Yun na yung pinaka-safe. Medyo maluwag na po yan.
Sa back extension area pala hanggang dito sa may living area. Ito nga po palang ginamit namin na tiles is 60 by 60 na glossy. Glossy na ivory. Yan, very plain lang. Napaka-plain lang po ng color ng wall, ng ceiling at saka ng flooring. Kaya lumabas po yung kanyang simpleng disenyo. Yan, napaka-simple lang po ng design natin na nagdala lang po itong bar counter, header at saka yung cabinet. Yan, aside pa doon, syempre ang mas magpapaganda dito yung mga wall frame, yung gamit ni client. Yan ang magpapaganda, magbibigay ng design. So aluminum kitchen cabinet, powder coated white, then smoke glass, yung ginamit na nila master batang dito. At ito naman po yung gusto ni client. Wala na nga po siya pull out basket kasi medyo tight yung budget ni client. So ang disenyo lang po nito, ang setup, puro pintuan lang. Pero may mga shelves pa rin po siya. Yan. So napakadami pa rin pong mailalagay. Yan, Technogas. Yan. Tapos yung abang naman po sa lutoan, yung pinaka-ordinary lang. Yan, ordinary na stove lang. Yan, lagayan ng gas tank. Yan. Kitchen sink, saktong-sakto lang. Hindi masyadong malaki, hindi naman maliit. Tapos dito yung space ng ating refrigerator. So ang sukat nito nasa 65 cm by 180. So may onting space pa rito pag nilagay po yung refrigerator. Sa likod naman po ng bar counter, ganito yung space niya. Ito nga po pala naka-tiles. Ito, tsaka ito. Naka-tiles po yan. Then may 4 na layer pa ng open shelves para mas marami pang mailagay na gamit. O, diba? Simple pero elegante dito sa baba, di ba? Nag-iwan pa rin po kami ng ilang mga part ng saksakan ng outlet para po pagka naglagay na po siya ng gamit, meron siyang mga options. Tapos dito sa staircase below, may storage dito. Ito yung ilalim ng hagdanan. Naglagay pa rin kami ng storage dito para kahit naman papaano mapakinabangan itong ilalim ng staircase. Tapos yung curtain niya, color white. Yan, napakalinis. As nilagay namin yung breaker. Sa mga kumuha nga po pala ng Mia Townhouses dito, yung breaker na yan, nandito po yan. Pag na-turn over sa inyo. Ngayon, nilipat na lang po namin dito para hindi na po siya makita. Hindi na rin po siya mapansin. Nasa likod na po siya ng pinto. Tapos, aircon outlet, ayan, naglagay po kami dyan sa taas. Yan, akyat naman po tayo dito sa hagdanan. Yan, meron po kaming ginawang isang kwarto rito din na pa-hallway. Yan, pasilip ko sa inyo. Yung setup ng hagdanan dito, kung ano yung bilang ng bawat step at saka riser, yun na talaga. Wala kaming binago rito. Ang improvement na ginawa po namin dito ay naglagay po kami ng mga bakal sa mga risers. Then nagdagdag din po kami sa mga steps ng 1 1/2 na tubular. Tapos dito, naglagay po tayo ng hard deflex board sa sidings. Tsaka hard deflex board dito sa pinakailalim niya. So 1/2 po yung ginamit namin dyan. Then lahat po ng steps and riser, nilagyan po namin ng tiles. Yung tiles na ginamit namin dito is 60 by 60 matte tiles. Tapos yung color paint na ginamit namin dito, QDE black. Ito po kasi gawa po sa bakal to, kaya naka QDE black. Pero tingnan nyo naman, bumagay po siya. Lalo na kapag ang electric fan na gamit dito ay color black. Tapos syempre yung appliances kagaya ng TV bracket, color black. Yan, babagay po siya. Kaya nga po pati yung mga curtain rod, color black yung ginamit namin. Yan. So 3-way switch, meron tayo dyan at saka dito sa baba. So bago ka umakyat, pwede mong buksan dito. Or bago ka naman bumaba, pwede mo naman patayin doon or buksan doon. So naglagay kami ng pendant light dito. Then yung handrail niya, nandito na po talaga to pagka turn over sa inyo ni Illumina. Ito yung pinakagabay niya. So additional na handrail kasi naglagay po kami ng hallway dito. So ang purpose nito, syempre maluwag, convenient yung pag-akyat at saka pagpasok ng gamit. Tsaka balang araw kapag ka nagpa-renovate ka sa harapan, pinagawa mo ng terrace yan. Pwede mong gawing pintuan yan para may access ka rin. So napakasimple at elegante lang din yung setup natin dito sa second floor. Kung ano yung mga nakita niya sa baba. Cornisa niya, PVC panel, white. Ito po yung ating pendant light na ginamit dito. Yung kadalasan, pwede rin po ito sa bar counter. So ito yung nilagay natin para yung spacing niya medyo maluwag. Kasi ano po ito
hallway naman na. Yung kortina rin na ginamit, kulay puti, ay na, napaka-elegante. So, dalawahan po to. Yan, mas maganda kung dalawahan, hindi siya tipid tingnan. Yung pin light din, tricolor. Yan. Tapos isang kwarto lang po ito. Kaya kahit pa paano maluwag-luwag. Napakaraming pwedeng gawin dito. Ang isang idea na gusto kong ilagay dito is yung mga frame. So frame na merong design ng black and white. So bahala na si client. Lalong gaganda to. So yung pintuan natin gawa po sa solid door mahogany, pati yung hamba. Then ang finishing paint niya is a varnish. Yun oh. Yan, shoutout sa pintor natin na si Kuya Rigor. Yan, siya po yung gumawa nito. Yan, sa kisame ganun din po. Pero naglagay na lang ako ng 4 na surface type na ilaw dito. So bali ilaw niya hindi naman tricolor, pero blended po yung kulay ng 4. So warm white, daylight, warm white, daylight. Napaka, ano lang po, kalma ng dating. Nakapaka-relax lang. Yan, may aircon outlet dito. Mapapansin nyo, ang daming outlet dito kasi office area na po to. So nag-abang na po kami para just in case i-set up ni client yung computer table niya, office table niya. So at least may mga option na. Yan. Ba? Tapos sa cortina ulit. Yan yung bubong na ginamit namin dyan. Long span. Tapos yung taas nga po pala nito, naka-repair and maintenance din po pala. So ibig sabihin, nilinis namin yung bubong, winaterproof namin, naka-epoxy primer, sinilat namin yung mga dapat isilat. Dinouble check namin yung mga tech screw. So PVC panel din, may insulation po yung ceiling nito syempre kasi yero na po yung bubong niyan sa taas. Tapos ito, dalawahan lang yung kortina nito pero medyo mahaba, nasa 120 yung bintana rito by 90 cm. Sabi ko dagdagan na lang po ni client ng tig-dalawa para mas maganda pa po tingnan kagaya niya. So itong area na to, nasa 70 or 65 cm, pwede siya maglagay dyan ng aparador. Pwede siya maglagay ng orokan or closet pa. Yan. Yan. So itong area na to ay naka-prepared para sa queen or king size na kama. Tapos doon naman po is yung para sa workstation nila. Yan, may abang na ng aircon outlet dito. Papakabit na lang sila. So, ang ginamit din na pintura rito is tool white, kaya napaka-neutral lang ng color ng design. Then, yung tiles na ginamit dito is ivory glossy, kagaya po sa baba. Bali, ayan mga karon, sana nagustuhan niyo po itong video na ginawa po natin. Regarding nga po ulit kay client, so wala na po akong idea kung itutuloy niyang paupahan to or hindi. So, sa nakikita ko nga, sabi ko nga sa video, baka hindi na po niya tayo paupahan. Kasi ilang linggo na rin naman po ang lumipas ay hindi naman po siya nag-update. So maraming salamat po dun sa nag-inquire, nagtanong at nanood po nitong video. Also dun sa mga talagang naninigurado na uupahan nila to. Pero syempre si client pa rin po ang magde-decide niya. So ayan. Ito yung ating 36 square meter floor area and 36 square meter lot area na Mia Townhouse dito sa Lumina Homes, sa Cavite. Simple pero elegante, di ba? Napaka-simple. Marami pang pwedeng gawin dito para mapaganda. Gamit na lang po ang magdadala at yung mga ikakabit po sa mga pader. Alright. Okay, bali turnover na po itong project natin dito sa phase 1. Yan, kasama nga po pala natin si ma'am. Iyon na. Ayan ma'am, may konting tanong lang ako. Kamusta po yung pinagawa ninyo bahay? Pag nagpapagawa ka ba, ano yung unang bagay na dapat meron ka bago ka magpagawa? Siyempre, budget. Okay. Tapos pangalawa siguro yung naririnig ko sa iba yung desisyon, no? Kung sure ka na ba doon sa kinuha mo, paparenovate mo. Yun. Kung anong yung plano mo talaga sa bahay. Ayun. Kung gusto mo mangyari. Si ma'am nga po pala, nagdadalawang isip kung papaupahan to or titirhan. Kasi yung layo ng trabaho, no? Yung layo ng trabaho. Sa Makati. Ay, Makati. Pero itong mga ganitong klaseng bahay, mga karohasan po to, kahit na hindi mo to basta-basta uwihan, basta meron kang extension sa likod, tsaka sa harap, safe po yung bahay na to. Yan. Gusto ko nga lang po palang magpasalamat ma'am sa inyong tiwala sa amin, sa grupo.
Yan, bali, ang ganda ng transaction namin dito. Hindi nagmamadali si client. Smooth transaction, yung tiwala rin sa budget. Yan, buong pinagkatiwala niya sa amin. So, Design din. sa design na yan, nagustuhan po. Kasi sabi niya, kung itong budget na to, basta matatapos daw yung renovation sa pinakasimpleng design. Pero maganda at malinis at kompleto. Kaya naibigyan naman po natin lahat kay ma'am. Yun nga lang, ito nga po pala ma'am, wala siyang ano no. Walang binago sa TNB, yung location nandun pa rin. Tapos isang kwarto lang. Then wala siyang TV console. Mas priority nila magkaroon ng bar counter, kusina, laundry. At saka syempre ito. Itong bako dito sa harapan. Yan ma'am, maraming salamat ulit sa tiwala. Yan. So ito na. Ito na yung bahay po ni ma'am. So hindi ko na siya pangungunahan kasi hanggang ngayon po ay nag-iisip siya kung pauupahan o titirahan. Basta ang issue lang sa inyo no, yung biyahe. Biyahe. Makati kasi galing din ako dyan eh. Bigyan ko kay idea, 4 na biyahe. Pero sa panahon kasi ngayon marami ng terminal eh. Marami ng pagbabago. Tatlong sakay. Yung nag-umpisa pa lang kasi ako rito no, 4 na sakay, minsan 5 pa. Tapos makikipag-unahan ka pa doon sa Baklaran, sa bus. Sa ano na ngayon, PTEX. Ayun, yan, yung VTEX kasi may VTEX na. At least mas madali-dali na ngayon yung biyahe. Oho. Okay ma'am, bali hingi lang ako ng ng konting sa inyo. Opinion. Kung pwede ba nating i-reveal yung renovation contract price nito or privacy na lang natin. Sige na. Pag-iisipan. Sige. Pero kadalasan po talaga sa mga nagpapagawa, pina-private na lang po yung bagay na yun. So ayan po, baka sabihin nyo, iniimbento ko lang yung ganong bagay na hindi po talaga nire-reveal ni client. So privacy nila, pero price range pwede ako magbigay, 'di ba? Price range, ganun lang. Okay. Okay na po tayo rito. Ayan.